Magandang umaga po sa ating lahat. Morning po, kamusta po ba tayo? Kamusta po ba tayo sa mga nagdaang maulan na araw? Dahil sa bagyong Karina po. Nakapusta po ba natin ang ating mga kapatiran, ang ating mga kasama? Nung mga nakarang araw, patuloy po natin silang idulog sa panalangin ang mga naapektuhan na lugar, especially po yung mga taong nagkasakit at may sakit. Patuloy po natin silang ipanalangin. Madalas po, ang usual na sinasabi, hindi lamang po ng isang doktor, kundi ng kahit sinong tao, kapag ikaw ay may sakit, uminom ka ng tubig. Uminom ka ng maraming tubig. Minsan po, we need to increase our water intake para ma-restore or para mapalitan yung fluids na nawala sa iyong katawan due to sickness na dulot nito. Sa isang atleta po, one of the needs of an athlete to sustain their energy is water. Kailangan po nila ng plenty of waters or kailangan po nila ng right amount of waters during their training because their training requires physical exertion to perform specific functions. Even po sa mga normal na araw, sa araw-araw po nating ginagawa, sa araw-araw po nating pamumuhay, we need water. We need water to sustain us. We need water to ease our weariness. And precisely, when we need something because we acknowledge and we know that there is part of us that is lacking. Ang text po natin this morning ay matatagpuan po in Psalm 42 verses 1 to 2. Dear pants for streams of water, so my soul pants for you, my God. My soul thirsts for God, for the living God. When can I go and meet with God? Tayo po ay manalangin. Father, we thank you, we glorify you, we honor you, we exalt you. We thank you, Lord, for this day. Salamat, Panginoon, dahil meron pong napakagandang araw para simulan ang aming buhay. We thank you for the Sabbath day, sa kapahingahan. We thank you for this day, nawa, Lord, ang inyong salita lamang, ang aming ma-receive, ang inyong mensahe lamang, ang aming matanggap. Open our hearts, open our minds to receive and to be receptive to your word. We thank you, we love you, in Jesus' name we pray. Amen. Sige po, palakpakan po natin ang Panginoon. Ang Psalm 42 po ay attributed to the son of Korah. Kung mababasa po natin dyan sa unang talata, for the director of music, a maskil of the sons of Korah. Ang Korah po ay galing po siya sa line ng Levite. Ng Levi. Kasama po si Dathan at si Abiram. Ay nagkaroon po sila ng pagre-rebelde kay Moses at kay Aaron. They rebelled against God. And we know that Moses and Aaron ay servants ng ating Panginoon. Buksan po natin in Numbers 16 verse 1. Korah, son of Izhar, the son of Kohath, the son of Levi, and the certain Reubenites, Dathan and Abiram, sons of Eliab, and the sons of Peleth became insolent. Sundan na po natin sa verse 2. And rose up against Moses. With them were 250 Israelite men, well-known community leaders who had been appointed members of the council. Again, Korah, kasama niya po si Dathan and Abiram with 250 Israelite men. And makikita po natin dyan, they are well-known community leaders. They are part of the council. And they rebelled against Moses and Aaron, and at the same time, they rebelled against God. They are against dun sa pamumuno ni Moses at ni Aaron. They became disrespectful sa kanilang pamumuno. Because they are claiming, or sila ay naniniwala sa mga sarili nila, that sila yung mas deserving na maging tagapamuno bilang mga priests. Pero God appointed and established Moses bilang isang leader and Aaron bilang isang high priest. Kaya nga naman dahil sa
paglabag ng Korah at ng kanyang kasama, dahil sa kanilang disrespectfulness, dahil sa kanilang pagre-rebelde, the Lord caused the ground to open para sila ay lamunin at mawala. Buksan po natin in Numbers 26 verses 9 to 11. And the sons of Eliab were Nemuel, Dathan and Abiram. The same Dathan and Abiram were the community official who rebelled against Moses and Aaron, and were among Korah's followers when they rebelled against the Lord. The earth opened up its mouth and swallowed them along with Korah, whose followers died when the fire devoured the 250 men, and they served as a warning sign. The line of Korah, however, did not die out. Kung mapapansin po na natin dito sa verse 11, the line of Korah, however, did not die out. The sons of Korah were spared from the judgment of God during that event. Hindi po sinabi ng scripture dito kung bakit, pero ayon po din sa pag-aaral ng ibang Bible scholar, marahil the sons of Korah were too young para makiisa dun sa pagre-rebelde sa Panginoon. Marahil they were too young para sila ay pumanig dun sa kanilang father, kay Korah. But the point here is kung paanong naranasan ng Kohathites ang grace ng ating Panginoon. In fact, God graciously used them in His service for the years to come. Ginamit pa po sila ng Panginoon. Unahin po natin si Prophet Samuel. Siya po ay descendant ni Korah. In 1 Chronicles 6:31 to 38, basahin po natin. These are the men David put in charge of the music in the house of the Lord. After the ark came the rest there. They ministered with music before the tabernacle, the tent of meeting, until Solomon built the temple of the Lord in Jerusalem. They performed their duties according to the regulations laid down for them. Here are the men who served, together with their sons. From Kohathites, Heman the musician, the son of Elkanah, the son of Joel, the son of Samuel, the son of Elkanah, the son of Jeroham, the son of Eliel, the son of Towa, the son of Zub, the son of Elkanah, the son of Mahath, the son of Amasai, the son of Elkanah, the son of Joel, the son of Azariah, the son of Zephaniah, the son of Tahat, and the son of Azir, the son of Ebasayap, the son of Korah, the son of Izar, the son of Kohath, the son of Levi, the son of Israel. Kung makikita po natin kung paanong yung line ni Korah ay ginamit ng Panginoon. Meron silang sari-sariling regulations or duties na ibinaba sa kanila. They were the musicians in the house of the Lord. They were the ministers. Sila po ay taga-ministeryo sa lingkod ng bilang lingkod ng ating Panginoon. They were the ministers sa tabernacle. And in 1 Chronicles 9 verse 19, Shallum son of Kore, the son of Ebasayaf, the son of Korah, and his fellow gatekeepers from his family, the Korahites, were responsible for guarding the thresholds of the tent, just as their ancestors had been responsible for guarding the entrance of the dwelling of the Lord. The Kohathites or the Korahites ay na-assign bilang custodian or bilang doorkeeper ng tabernacle. Isa pa po, in 1 Chronicles 12, verses 1 to 2, then laktaw po tayo sa verse 6. They were the men who came to David at Siklag. While he was banished from the presence of Saul, son of Kish, they were among the warriors who helped him in battle. They were armed with bows and were able to shoot arrows or to sling stones right-handed or left-handed. They were relatives of Saul from the tribe of Benjamin. Elkanah, sa verse 6 po, Elkanah, Aishaiah, Azarel, Joazer, and Jeshobim, the Korahites. Ginamit po sila bilang
the military of David bilang warriors of King David. And they are commended because of their expertise. Kung titignan po natin, dun sa mga binasa po natin, kaya po binasa po natin ng ganong kahaba, para manamnam po natin at maintindihan po natin, makita po natin how God used them, at the same time, God how blessed them. Despite dun sa kasalanan ng kanilang forefathers na si Korah. Dinaanan po natin itong mga ito para madetali ang pagpapala ng Panginoon sa kanilang linya, sa kanilang line. For the sons of Korah. Katulad po ng nabanggit ko kanina, ang Psalm 42 po ay isa po sa mga ilang chapters na attributed to the sons of Korah. Their writings included verses na nagbibigay ng highest praise para sa Panginoon. Yung kanilang mga itinala rin tells us about their deep humility bilang sila ay frail humanity before the Holy God. They acknowledge. Sa Psalm 42 po, ito po ay pagpapakita na binasa natin ng pagpapakita how distressful and hopeless they were because of the sins, because of the rebellion of their forefather. Sometimes po, we are experiencing the days of distress sa ating mga buhay. Nandyan po ang personal trial. Nandyan po ang persecution. Nandyan po ang sickness, kagipitan, ang kaguluhan sa ating mga lugar. But Psalm 42 verses 1 to 2, as the deer pants streams of water, so my soul pants for you, my God. My soul thirsts for God, for the living God. Where can I go and meet with God? Kung paanong ang isang deer ay nangangailangan ng streams of water para po sila ay makasurvive sa pagkauhaw, ay ganun na lamang din po ang kanilang deeply desire ng Kohathites para sa presensya ng ating Panginoon. Kung paano pong kailangan nila ng tubig at pagkain sa araw-araw para makasurvive. So, brothers and sisters, our souls should long for our God. Ang thirst po dito, in Psalm 42, figuratively used of strong spiritual desire. The soul thirsts for God. Hindi po nating malalamang uhaw tayo sa tubig kung hindi po natin sinubukang uminom ng tubig for the first time. Lahat naman po tayo rito ay nakainom na ng tubig, hindi po ba? Hindi po natin malalaman na tayo po ay may strong thirst. Halimbawa sa Coke, kung hindi po natin sinubukang uminom ng Coke. Naku, nakasubok na po ba tayong uminom ng Coke? Sa mga hindi pa po, huwag niyo na pong subukan. Pero syempre, mawawala yung pagkauhaw mo, or maisip natin, mawawala yung pagkauhaw natin sa isang bagay kapag tinanggal natin ito sa ating sistema. Kaya nga po, hirap na hirap po ang iba po sa ating tanggalin sa sistema ang pag-inom ng Coke. Paborito po yan ni Ate Clarice. Ayan. The thirst dies out the longer we remove ourselves dun sa particular action. Kapag tinanggal po natin ito sa ating sistema. And further, ang pagkauhaw po natin sa Panginoon ay magsisimula lamang po kapag na-realize natin that it is a matter of life and death. Kung paano pong ang isang deer ay nagre-require ng streams of water para makasurvive sa kanyang pagkauhaw, makakita lamang din po natin ang ating pangangailangan if we will thirst for the living waters of God. As the deer pants for streams of water, so my soul pants for you, my God. My soul thirsts for God, the living God. When can I go and meet with God? Makikita rin po natin dito sa awit na ito, sa salmong ito, kung gaano katindi yung kanilang desire to point that they wanted to meet with God.
When can I go and meet God? Nandun na sila sa punto na yun. Marahil po hindi po enough sa kanila na sila ay pumunta sa panambahan at mag-worship sa Panginoon. Marahil hindi po enough sa kanila ang mag-gain ng knowledge about God. Marahil hindi po sapat sa kanila na maglong lamang sila sa Panginoon. Yung thirst na kanilang nararamdaman ay masasatisfy lamang kapag tunay nilang nakatagpo ang ating Panginoon. And that is the drive and goal of our life. Ang psalmist po, they want to experience God. They want to be with God. They want to meet God. They want to spend time with God. Hindi nila nakikita ang worship, hindi nila nakikita ang knowledge about God bilang isang God's rule na dapat nilang i-keep sa kanilang mga sarili. Bagkus, ito po yung mga bagay na nakakatulong lamang para sa kanila para maging mas malapit sila sa Panginoon. Until na dumating yung time, yung araw, na na-meet nila ang Panginoon face to face. Ang mga events po na ito na nangyari kay Korah at sa mga Kohathites ay nagpapakita sa atin ng strong warning and ray of hope. Ang kanilang istorya po, masasabi po natin na hindi naging maganda dahil sa pagre-rebelde nila. Masasabi natin ang kanilang istorya ay hindi naging maganda dahil sa consequences ng fearful sin na kanilang ginawa. Ngunit, ang lahat ng iyon, followed by the grace of the Lord. Kasunod po nun ang grasya ng ating Panginoon. How grace speaks so loudly and echoes on and on para sa buhay ng mga Kohathites. At ito pong mayamang biyaya ng Panginoon, patuloy at patuloy din po nating nararanasan sa ating mga buhay. The love of our Father through Jesus Christ. Si Jesus Christ lamang po ang makakapag-satisfy ng ating thirst sa buhay. In John 7:37-38, on the last day, the climax of the festival, Jesus stood and shouted to the crowds, "Anyone who is thirsty may come to me. Anyone who believes in me may come and drink. For the scriptures declare, rivers of living water will flow from this heart." Alam na alam po natin ito. Ito po yung ating teksto or yung verse sa ating pulpito at sa ating church. Jesus is the living water. In John 4:14, "But whoever drinks the water that I will give him will never be thirsty again. The water that I will give him will become in him a spring of water dwelling up to eternal life." In Revelation 22:17, "The Spirit and the bride say, 'Come,' and let the one who hears say, 'Come,' and let the one who is thirsty come. Let the one who desires take the water of life without price." And in Matthew 5:6, "Blessed are those who hunger and thirst for righteousness, for they will be filled." Brothers and sisters, the only way to meet God is through Jesus Christ. And we must live life seeking and be filled by the Holy Spirit. And the more na maghangad tayo sa Panginoon, the more na magre-reveal sa atin ang character ng ating Panginoon. If we are filled by the Holy Spirit, meron pong transformation of mind, meron pong transformation of our actions. Kasunod po nun ang ating pag-iisip, ang ating actions. If we will be motivated, or ito po ay nagdudulot sa atin ng motivation to love the Lord and to love our neighbors. Nawa po yung thirst ay hindi lamang pong manatili sa paghangad dahil po magiging stagnant lang po tayo dun sa sitwasyon na yun. Hindi po tayo magkakaroon ng
action. It requires action item dito eh. Kung tayo po ay nandun lang sa, ay Ate Pat, gusto kong maging dancer. Ay Ate Pat, gusto kong maging singer. Pero wala ka namang ginagawa para ikaw ay mapunta sa dancers, mapunta sa music ministry. Ate Pat, gusto kong makasama dun sa house church. Ate Pat, gusto kong mag-handle ng mga bata. The question is, asan po ang ating action? Ano po ba ang ating ginagawa? Nakapag-apply na po ba tayo? Na-meet po ba natin ang requirement dahil kailangan 1 year kang consistent attendee ng church? Na-meet po ba natin ang requirement na hindi po natin or hindi ko po masasabi na malago ka sa Panginoon? Siyempre, ang pinili ng Panginoon, ito po ay filled by the Holy Spirit. Nasaan po ang ating action? That is our question. Nawa po yung thirst ay hindi lamang po manatili or magstay doon sa paghangad lamang. Again, we can learn here in Psalm 42 how the word thirst use a strong desire to meet God. Ito po ang ating strong desire to meet the Lord. Minsan po, kailangan po natin i-test yung ating thirst. Kailangan po nating i-test ang ating mga puso. Testing our thirst is one of the best tests we can perform para malaman po natin ang puso natin para sa Panginoon. Ask yourselves, reflect yourselves, how thirsty are we for Jesus? Tayo po ba ay uhaw sa spiritual things? Tayo po ba ay uhaw sa pag-aaral ng kanyang salita at sa kanyang revelation sa ating buhay? Tayo po ba ay uhaw sa pagsamba sa Panginoon? Tayo po ba ay uhaw sa pagmi-minister para sa Panginoon? Tayo po ba ay uhaw sa pag-aaral ng salita ng Panginoon to make disciples? And do we have this thirst or that thirst that causes us to ask, when can I go and meet God? Tayo lamang po ang makakasagot nito sa ating mga sarili. Huwag na po nating intayin na tayo po ay magkaroon ng consequences sa kasalanang nagagawa natin. Remember, Jesus Christ already overcome our sins. Naway patuloy po tayong mamuhay ng hindi nabubuhay sa kasalanan. Alisin po natin ito sa ating sistema at ilagay natin, ipalit natin ang Spirit-filled na mumuhay para sa ating Panginoon nang naaayon sa Kanyang gawa, sa Kanyang will. Nawa ito po ay maging realization para sa atin. Nawa ito po ay maging aral at ma-reflect natin sa ating sarili, sa ating mga buhay. Ano po ba ang nagawa ko na para sa Panginoon? At ano pa po ba ang magagawa ko para sa Panginoon? Again, ask yourself, ask and reflect yourself. When can I go and meet God? Tayo po ay manalangin. Father, we thank you, we glorify you, we honor you. Salamat, Panginoon, sa inyong mayamang biyaya na patuloy po naming nararanasan. Tunay ang inyong pag-ibig sa amin. Salamat, Panginoon, sa napakaraming bagay para ma-realize namin ng inyong kabutihan at pag-ibig sa amin. Hindi po sapat ang salita, ang aming mga gawa para kayo po, Lord, ay mapasalamatan. We continue to thank you for our church, for our pastors, for our leaders, for our disciples na ginagamit niyo po upang malaman at maranasan namin ang tunay na magpo-fulfill sa aming pagkauhaw sa buhay.
Lord, forgive us sa mga pagkakataon na kami po ay blinded ng trials ng buhay. Patawarin niyo po kami, for we get easily distracted sa mga kasalanan. At patuloy po kaming lumalapit. We long for you, O Lord. We believe that we can only experience the satisfaction in life through your grace, through Jesus Christ. Salamat, Panginoon. At patuloy din po namin dinadalangin ang mga taong nasalanta ng bagyo, ang mga taong naapektuhan ng nagdaang bagyo. We pray for their restoration. We also pray na makita rin po nila ang inyong kabutihan at maranasan po nila kayo sa kanilang mga buhay. Nawa, Lord, ito po ay maging way to seek you and to accept you in their lives. We also pray ang mga taong nakakaranas ng sakit, ng sickness. We pray for Ate Nicole, Lali, and Tepi. We pray for their healing sa kanilang mga sakit. Bigyan niyo po sila ng magaan at maayos na pakiramdam. I-restore niyo po ang kanilang kalakasan. And we also pray, Panginoon, for our pastor, Pastora Tina. I-restore niyo po ang kanyang kalakasan. We speak healing sa kanyang katawan. And we pray, Lord, for your mighty protection para sa aming pastor. And today, we continue to pray for your protection. We believe in your power of your healing and protection sa aming mga buhay para sa mga araw na daraan. Salamat, Panginoon. Patuloy lamang po namin kayong papupurihan at pasasalamatan. We thank you, Lord, and we love you. In Jesus' name we pray. Amen.